At po, kasama na po natin si Congressman Terry Redon, ang chairman po ng House Committee on Public Accounts. Ito yung top question natin kanina, Kuyang, dahil nga ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Dolomite Beach Probe. Ayan. Si Kong Terry malamang busy sa kasasagot sa kanyang mga fans online. Ang hapon, Kong Terry. Ganda hapon. Kamusta na sila kaya? Kaya pa ba nila? Si Koke Genius. Koke Genius. Marami akong mga pangalan. Mr. Bean, Pecto, Koke the Genius. Lahat tinawag na sa akin. Pero, ang i-reiterate ko, tuloy po yung pagdinig. Kahit tawagin akong Koke araw-araw, tuloy po yung pagdinig. At Sa kahit November 19 sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ano ba ibig sabihin nun? Manigas kayo, gano'n? Gano'n ba yun? Siguro. Kasi ang dami, meron pang fake na AI na aerial na ayaw nyo nito. Tapos nung pag zoom in mo, yung mga itsura ng mga tao, walang ulo, walang paa, walang dikit-dikit. Yung pinakamabigat na fake news nitong the last couple of days on the Dolomite Beach debate. Yung pong sinabi ko nga dapat hindi na pinondohan yung Dolomite Beach Project at dinagay na lang dapat sa flood control. So mabigat yung fake news na yun. No? So hindi natin pinapalagpas yun. At very clear naman yung dahilan bakit merong pagdinig sa usapin po na ito. Una, malaki yung pondo pinag-usapan natin dito. 389 million. Hindi po ito para sa sewage treatment plant. Ang 389 million po ng Dolomite Beach Project para sa buong kabuhanginan lang po ito ng Dolomite Beach. So, paano umabot sa idea mo na kinakailangan nating imbestigahan talaga itong Dolomite Beach? Una sa lahat, syempre, yung cast of characters naman po dyan, DNR tsaka DPWH. No? At yung mga main questions po dyan, una, bakit nagkaroon po ng proyektong ito na wala doon sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan? Alam po niyo sa kwento nung flood control controversy natin, di ba? Maraming mga flood control projects na naging ghost, naging substandard. Wala yan sa master plan ng mga river basins. And worse, wala actually mga master plan para sa flood control. No? So, ibig sabihin, in the similar vein po dito sa Manila Bay Rehabilitation, nagkasaka ng proyekto na wala sa master plan. So, yun, malaking atraso na yun. Pangalawa, ang sinasabi nila, hindi, kailangan talaga yung Dolomite Beach kasi nga, meron tayong Supreme Court continuing mandamus for the rehabilitation of Manila Bay. Pero nyo, pagka binasa ho ninyo yun, simple lang naman yung requirement ng Supreme Court preserve, conserve Manila Bay and improve the water quality. So, ang basic question doon sa November 19 na pagdinig, yung po bang paglalatag ng buhangin, 389 million will actually improve the water quality of Manila Bay. And I'm quite sure yung pong sagot doon, hindi. Ang hindi natin maiiwasan dito, Kong Terry, yung magiging reaksyon ng iba na, tinan nyo naman na itsura ngayon ng Manila Bay kumpara na dati. Paano ba sasagutin yun? Well, kailangan ho natin maglinaw. Ang totoo naman hindi yung Dolomite Beach yung dahilan bakit malinis yung Manila Bay. Hindi ba? Kumbaga, ang dahilan bakit malinis yung Manila Bay ay dahil meron hong coastal cleanup. Kumbaga, may totoong ginagawang trabaho. And more importantly, pagka may bagyo na malakas at matinding pag-ulan, talagang may basura sa Manila Bay. At hindi ho kasalanan at hindi rin kapintasan ng Dolomite Beach yun. Kumbaga kapintasan po yun nung solid waste management ng iba't ibang mga lugar na nag-ipon-ipon dito po sa Manila Bay area. Sa bagay, kung matatandaan natin, bago nilatag yung mga buhangin na yun dyan, yung mga white sand na yan, nagkaroon ng massive cleanup So, doon pa lang, dapat satisfied na. Well, ang totoo kung ang gusto natin pag-usapan dito ay pagandahin yung kalidad ng tubig, which is the Supreme Court mandamus case, no? Dapat yung paglalaanan ho natin dyan, yung mas maraming mga sewage treatment plants. Hindi ba dyan po sa area? In fact, isa nga ho yan sa pag-usapan din. Di ba? Sabi ho ng MMDA nung July, nung nagbabagyo po sa atin, ang sabi nila, isa ho dun sa cost ng flooding sa Ermita Malate, yung pong design nito pong Manila Dolomite project, no? Kasi nga, I guess dahil nakaimbudo nagsara ng 3 drainage outfalls sa Manila, tapos napupunta sa sewage treatment plant, talaga hong nagkakaroon ng pagbaha dito po sa lugar po na ito. No? So, itatanong natin dyan, ano ba sana yung alternatibo na ginawa kung hindi ho naglatag ng buhangin? Kasi syempre, sinasabi nila, dapat naman may mapasyalan ho yung masa na libre, katulad po ng Dolomite Beach Project. Una sa lahat, hindi ho bubungkalin yung Dolomite Beach Project. No? Pagkatapos po ng
pagdinig po na ito. Pero syempre, ang kailangan ho nating itanong, ano ba yung alternatibo nga pwede ho sanang pasyalan within the same area or within the same stretch of the Dolomite Beach project na hindi ho tayo gagastos ng 389 million para sa buhangin. Pwede na ba namin malaman kung sino-sino mga iimbitahan na yan sa pagdating ng pagdinig? Well, yung unang pagdinig, syempre, may invite po yung DNR, leadership, DPWH, kasi sila po yung implementing agency po rito. Yung MMDA, dahil sila ho yung nagsabi na yung Dolomite Beach Project ay nagdudulot ng pagbaha nito pong July. Yung DBM, ma-invite po sila kasi syempre, gusto natin din malaman, similar kung paano ho natin ginawa yung flood control probe, no? Ito ba ay NEP? Ito po ba ay galing sa insertion? So ito po ba ay anong pong taon nailagay po ito sa GAA? Kasi yung mga dokumentong hawak ko, parang as early as 2019, meron na pong ongoing implementation ito pong programang ito. Alam mo, isa sa matutuwa dito, Kong Terry, Sandro, yung LGU ng Manila. Kasi natatandaan ko, nung one time na interview namin si Mayor Isko, inireklamo niya yung mga lugar na, sabi nga niya, pare yung dati natin pinagkakapihan, ngayon binabaha na. Which is talagang hindi binabaha nung araw. Dahil nga yata dun sa pagkagawa ng Dolomite. Well, maimbitahan din po yung Manila LGU kasi nga, syempre si Mayor Isko, nung panahon nga po nang nagbabagyo nung July, nag-iikot siya dun sa Maestero. So, syempre, gusto din natin malaman, ano ba yung hatian ng CC? Yung po bang solid waste management ng Manila o yung actual engineering design nito pong sewage treatment plant at nito pong Dolomite Beach Project. No? So, yan po yung mga maitatanong doon po sa atin pong unang pagdinig. As early as daw ba, meron ba tayong nakitang benepisyo nitong nilagay na Dolomite Beach? Hindi, kung ang magiging standard syempre ay yung pong Manila Bay Continuum Mandamus, tingin ko wala. Kasi nga, water quality improvement po yung pinag-uusapan. Pero, to be fair, kung ang sinasabi ho natin, ito po ay solely beautification project. Kung ito po ay para merong mapasyalan yung mga kababayan po natin ng libre, ano yun, syempre, we have to be fair and to be very objective na meron hong pasyalan ng mga kababayan natin sa kasalukuyan. Kasi may naalala ko nung bago yan, may fake news pa nga na yun daw yung maglilinis ng tubig sa Manila Bay. Kasi pag humampas daw yung alon doon, may iwan daw doon yung dumi ng tubig. Yun fake news talaga. Pero I think to be very clear, may mga bahagi ho talaga nung Dolomite Beach Project na wash out na rin yung bandang dulo. Oo, na-wash out nga yun dahil may pagkalagay nung bumagyo. Na wash out yung ilan dun sa mga nailagay. Kaya sabi, sayang naman yung yung inilagay na Dolomite Beach. Hindi naman sa nagmamadali, pero ang magiging tanong dyan ng iba ano bang gusto natin ma-achieve dito sa investigation nito? Well, syempre, katulad ng gusto natin ma-achieve sa flood control controversy, kung meron hong kailangang panagutin dito po sa proyektong ito, una, dapat mapanagot. Kasi nga, gusto natin talaga malaman sino ho yung nagpursigi na ipasok po ito bilang proyekto despite, una, hindi siya conforming doon sa mandamus na sinasabi ho nila. Pangalawa, wala nga siya sa master plan. Kasi nga, nakita ho natin yung sa flood control, di ba? Parang ang dami ho mga flood control projects na pinapondohan, pero wala naman ho doon sa aktual na pag-aaral. At ganito ho natin yan implement dito po sa pagsisiyasat sa proyekto pong ito. Gaano karami yung nakikita nating paglabag kung mayroon man dito sa ginawa ng Dolomite Beach? Well, yung una, nabanggit ko na yung dalawang bagay. Siyempre, may debate rin doon sa kinailangan ba talaga nila ng ECC, yung Environmental Clearance Certificate o hindi. No? So, yun. At siyempre, yung actual project implementation, yan, very critical na yun. Siguro sa second hearing na po yan kasi DPWH na yung pinag-uusapan natin dyan. Nagkaroon ng 2 failed bids yan Okay. Tapos yung pong kanyang contract price nung pong negotiated procurement, parang malapit na malapit doon po sa approved budget of the contract. Hindi ba dito sa flood control inquiry, doon natin nakikita yung pagka masyadong malapit po sa ABC na tinatawag, yung pong pinagkatapusang presyo, doon nagkakaroon ng mga kickback. So, yung matatanong ho talaga ultimately, kung sa proyekto po bang ito, meron din po bang ganun? Anong petsa po ulit nakatakda ito? 17, di ba? 17. November 19, Wednesday. Bakit 17 nakalagay dito? Week of 17. Okay. November 19 yung specific date. In-announce natin kahapon yun. So, yun ang aabangan.
Hindi naman po. Wala nang atrasan niya kasi yung investigation sana sa Senado mukhang malabo pa di ba? Na-atras Wala namang masasagasa ang schedule dyan sa Kongreso. Wala naman. Yung Blue Ribbon hearing kasi will be the week before. So yun, I think it's a Wednesday. So tingin ko naman isa ho yan doon sa mga talagang babantayan po ng mga pagdinig. Meron din bang maiimbitahan dyan na mga pangalan na nai-involved na sa kung anong ginagawang investigation ngayon sa flood control? Abangan. Tignan natin. Meron bang surprise guest dyan? Baka may surprise may witness. pasabog. Wala naman. Pero abangan ang susunod na kabanata. Si Koke darating dun. Koke the genius. Hindi ba siya yung hindi ba siya yung hindi ba siya yung mag ng komite? Yun na nga. Nagpe-preside. Yun na nga. So, imbita mo yung mga fans mo. Pakita sila ron. Pwede naman. Oo nga, di ba? Pwede naman sila manood. Pwede. Diba? Open naman sa publiko. Open naman yan. Kung pagdinig. Bilhin na kayo ng popcorn habang kayo Alright, maraming salamat, Kong Terry. Terry, thank you. Maraming salamat. Ganda hapon. Yan po si Congressman Terry Ridon, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts.